with 34 years of active service. Yung ibig sabihin nun. Ibig sabihin malapit na rin siya mag-retire. And so this is not just an act of standing up, of patriotism, but one of bravery. Bakit? Ang isinusugal niya, hindi lang yung current status niya, kundi pati ang future niya. Because if the authorities of the armed forces see that his stand is not in accordance with law or the Constitution, he can be court-martialed, and if found guilty, will lose all his benefits and emoluments as a military officer. He will lose his pension. At the moment, I understand that he has been relieved from his post as commander of the training support group and placed or attached unassigned to the office of the Commander Training Command. Investigation is underway to determine the possible administrative and legal charges that may be imposed upon him in relation to this statement. So ibig sabihin, even as we speak, mayroon ng usap-usapan kung ano ang gagawin sa kanya. But let's examine his statement. Sabi niya, he reaffirms his support for the AFP. It is the agency, the government agency where he renders service to the country. It is through this agency that he renders service to the country. He reiterates his support for the state, that's our country, as mandated by the Constitution. Bilang Pilipino, ang kanyang pag-withdraw ng suporta kay Mr. according to him, Ferdinand Bongbong Marcos. Ibig sabihin, hindi niya ginagawa ito bilang sundalo o opisyal, kundi bilang Pilipino, bilang mamamayan ng Pilipinas. At bilang mamamayan, isa siya sa electorate na naglagay sa pwesto kay Ferdinand Marcos Jr. At bilang bahagi ng electorate na yon, maaari din niyang bawiin yung ginawarang mandato kay Ferdinand Bongbong Marcos. Ayon sa kanya, nawala na ang moral ascendancy ni Marcos na mamuno sa armed forces bilang commander-in-chief. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and at the same time tayo ay magbigay ng ilang mga komento dito nga po sa naging live ni Attorney Trixie Angeles patungkol nga po dito sa hayagang paglalabas ng saloobin nitong isang active militar na si Colonel Odino na talaga namang umingay at umalingaw-ngaw sa social media at saka dito sa ating mga mainstream media, no, yung kanyang paglabas ng kanyang statement, no, na wari ay nagwi-withdraw siya ng suporta dito kay Pangulong Bongbong Marcos, no, dahil nga sinabi niya na nawalan na nga daw to ng moral ascendancy, no, na talaga namang mahirap din yung sitwasyon ni Colonel Odi, no, dahil nga po syempre siya ay nasa active service at alam naman po natin at nakasulat yan sa Constitution na talagang hindi po pwedeng makialam yung ating mga kasundaluhan, mga kapulisan, yung mga nasa serbisyo militar na talagang makialam o magbigay ng statement publicly laban po sa presidente o sa commander-in-chief, no? So, yun yung isang malinaw na nakasaad talaga sa Constitution. Kaya lang mga kababayan, syempre sa kabilang banda, nakakalungkot din, no, na limitado. Talagang limited lang po talaga yung kakayanan ng mga active militar or active in service na makapagpahayag ng kanilang saloobin. Kasi isa po yan sa kanilang mga sinumpaan, no, na talagang may mga limitado na lang yung kanilang liberty, no, para naman to sa kapakanan ng mamamayan, no. At yun nga yung nangyari dito kay Colonel Odi talagang marami ang humanga, no. So nagkakaroon ng argumento patungkol nga po dito. Syempre hati ang opinion ng tao, pero syempre sa mata ng batas, talagang kung mababasa ninyo at magre-research kayo, talagang hindi dapat naglalabas ng statement, lalo na ito ay laban sa presidente o sa commander-in-chief. So bawal sila kasi may ibang outlet talaga mga kababayan na
puwede nilang, gawin at hindi yung sa ganitong paraan. So, nakakalungkot mga kababayan kasi siyempre, puwede siyang ma-court martial kagaya ng sinabi ni Attorney Trixie Angeles. Pero siyempre sa mata ng taong bayan siya ay, tunay na ano 'no, na matapang, tunay na nagpakita ng pagmamahal sa bayan at sa mamamayang Pilipino. Kasi parang 'di ba, napakarami ng puwedeng mawala dito kay Colonel, OD pero talagang, pinangatawanan niya yung, kanyang, sinabi at ito ay ginagawa niya para sa, mamamayang Pilipino, para sa Pilipinas 'no. So hindi niya na iniisip yung future niya. Kasi maaaring, kanyang, serbisyo na biruin niyo 4 years in service ata 'to 'no. So malapit na din siyang magretiro. Imaginin niyo 'yan yung, ilang taon niyang, inalay yung kanyang buhay sa bansang Pilipinas at sa mamamayang Pilipino. And all of the sudden sa kanyang, ginawa 'no, na maaari siyang matanggalan ng pensyon, maaari siyang, matanggal sa serbisyo. Actually ngayon daw ata according kay, Attorney Trixie Angeles ay parang na-relieve ata siya sa puwesto niya 'no, at may mga usap-usapan nga daw yung mga posibleng, kaharapin nito ni Colonel, OD 'no. Pero ang daming sumaludo mga kababayan dito. Sa kabilang banda, kung iisipin natin 'di ba parang ang unfair 'no, kasi parang, wala silang boses 'no, na kumbaga nakikita naman na siguro ng actually parang hindi lang naman siguro si Colonel Odi ang, nakakaranas nito pero siya yung naglakas ng loob 'no, na magsalita kahit na alam niya na talagang, delikado yung kanyang, sitwasyon, talagang, hayagan niyang sinabi itong kanyang, pagka-disappoint sa pamamahala po ni Bongbong Marcos 'no. So yun lang yung ano, yung, pangit na side doon kasi, non-partisan kasi itong mga ano natin 'no, kailangan, talagang yung, kanilang katapatan ay sa constitution 'no. So maaari naman po silang, hindi sumunod 'no sa mga illegal orders kagaya ng may mga ipinag-uutos kunwari ang Commander-in-Chief na hindi talaga sumusunod sa constitution. So maaari nilang, tanggalin yon or tanggihan. Maaari din nilang, i-report sa ombudsman yung, ginagawang, hindi maganda o nakikita nilang hindi maganda ng Commander-in-Chief. Pero yung ginawa kasi ni, Colonel Odi ay talagang, risky 'no. So tayo ay nag-research kasi mga kababayan at yun talaga yung, lumalabas kaya, malungkot lang din ako para kay, Colonel Odi kasi kung ano man yung sapitin ng kanyang, karera, sapitin ng kanyang, ginawa, talagang, siya talaga yung may responsibilidad dun. Pero one thing for sure, hindi po siya makakalimutan 'no ng, mga taong, uhaw sa katarungan at, isa po siya sa pagpapatunay na hindi lang patriotism yung meron siya, Isa talagang pagpapakita ng matapang talaga siya at, may paninindigan. So, ayun mga kababayan 'no, nakakaano lang, nakakalungkot lang kasi sa atin 'no, ang pagsasalita ng, katotohanan o pagsasalita o paglalahad ng ating nararamdaman ay minsan nalilimitahan. Pero dito kasi in this case kasi mga kababayan, talagang, may batas kasi ang batas militar at may ano din sila, may batas din na sinusunod sa konstitusyon. So talagang bawal na bawal talaga sa kanila na maglahad o magbigay ng public statement 'to or sila yung manguna 'no, sa mga ganitong bagay kasi dapat meron naman talagang ano, legal outlet kagaya nga ng, mamamayan, kagaya ng media, 'yan yung mga, dapat manguna sa mga ganitong, bagay. Pero I hope naman sana 'no, na itong, sinabi ni, Colonel Odi ay, hindi naman siya maging, mitya ng, pagkasayang 'no ng, kaniyang, mga naging kontribusyon sa ating bansa at sa mamamayang Pilipino. Biruin niyo 4 years 'di ba? So imagine ilang presidente din yung kaniyang, pinagdaanan pero ngayon lang siya 'no naglabas ng, ganitong, katinding sentimiento na talaga namang, maraming tumaas talaga ang kilay mga kababayan at alam ko naman siguro aware din naman po si, Colonel, Odi siguro diyan na ganito yung, posible na mangyari sa kanya pero yun nga gaya ng sinabi niya para sa mamamayang Pilipino, para sa, bansang Pilipinas, siguro ginawa niya talaga itong bagay na 'to para i-express yung kanyang nararamdaman. Kaya lang siyempre mga kababayan no one is above the law
'no, at tanging ang husgado na lamang ang hayaan natin dito. At ipag-pray natin 'no si Colonel Ody na siya ay bigyan ng kalakasan at courage 'no na magpatuloy sa buhay, at kung ano man yung kahihinatnan ng kanyang karera bilang isang active 'no na sundalo ay sana ay gabayan siya ng Panginoon, at sana 'no matapos na itong kaguluhan na nangyayari sa ating bansa, upang nang sa gano'n ay makapag-focus po tayo sa pagpapalago ng ekonomiya, at yung mag-focus tayo sa talagang totoong problema at issue ng bansa, at palagi nating unahin yung pambansang interes at yung interes ng mamamayang Pilipino, upang nang sa gano'n ay hindi na maulit itong malawakang korupsyon na 'to. Kasi nag-umpisa lang 'to talaga dito sa korupsyon, mga kababayan. Talagang domino effect kasi 'to, kapagka ganito, lahat matatamaan, lahat mapapahamak, lahat madadamay. Kaya walang magandang maidudulot itong korupsyon, tunay na reforma, tunay na pagbabago sa gobyerno at sa mga namumuno sa atin. So yan yung pinaka-importante. So again mga kababayan, kung gusto niyo panoodin yung kabuuang video ni Attorney Trixie Angeles para maintindihan niyo yung buong konteksto ng ating naging reaction video, no, ay bisitahin niyo po ang kanyang Facebook page at mag-comment po kayo, mag-follow para always updated po kayo sa mga upcoming na nangyayari sa ating bansa. Muli maraming salamat mga kababayan, at ito lang ang aking munting komento, no, na nakakalungkot at masaya dahil may isang militar, no, na tumayo para sa atin. Nakakalungkot lang dun sa part naman